ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga maintindihan itong si Rosel ang kanyang pakiramdam matapos nga niyang mabalitaan na itong si Chris nga ay nasaksak sa loob ng kulungan. Agad ngang tumakbo si Tyrone at ito ngang si Belle papunta sa kulungan upang alamin kung ano ang nangyari. Subalit tinawagan nga sila ng warden at sinabing isinugod na nga ito sa ospital kaya't doon na sila dumiretso. Sumunod naman itong si Rosel dahil nag-aalala siya sa kanyang mga anak. Habang nasa biyahe ay nakokonsensya itong si Rosel sa mga nangyari at sinisisi niya ang kanyang sarili. Dahil dito ay inisip niya na baka tama nga ang kanyang mga anak na sana ay pinatawad niya na lamang itong si Chris sa lahat ng mga kasalanan nito sa kanya. Sinabi niya rin na kapag gumaling nga itong si Chris ay iuurong niya na ang demanda. Kaya naman ng mga oras na yon na naririnig nga nitong si Belle at si Tyrone ang mga salita nitong si Rosel ay naiintindihan nila na kaya namang magpatawad ni Rosel sa kanilang ama. Pagdating nga sa ospital ay wala nang malag itong si Chris. Iyak ng iyak noon si Belle. Mabuti na lang talaga at kamatch nga sila ng dugo nitong si Chris kaya naman nakapag-donate nga sila agad-agad kay Chris. Noong mga oras na yon na stable na ang kalagayan ni Chris ay kinausap nga nitong si Belle at nitong si Tyrone ito ngang si Rosel at sinabi na alang-alang sa kanilang dalawa ay patawarin niya na ang kanilang ama na si Chris. Sa totoo lang ay naiiyak noon itong si Rosel dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat at hindi niya kakayanin kung mawawala ng tatay ito ngang si Tyrone at ito ngang si Belle. Kaya naman nakapag-desisyon nga siya na iuurong niya na ang demanda. Masayang-masaya nga ang kambal matapos nga nilang marinig ang mga sinabi nga nitong si Rosel na iaatras niya na ang demanda.